Ang tendinitis ay isang kondisyon kung saan namamaga ang tendon o litid ng tao na matatagpuan sa pagitan ng kalamnan at buto. Karaniwang sanhi nito ay ang overuse o paulit-ulit na pisikal na aktibidad at hindi na ipapahinga ang isang parte ng katawan. So minsan kapag masyado nating ginagamit yung muscle natin, namamaga yung mga tendon. Pag namaga yung tendon, nagkakaroon ng pain. At ito yung tinatawag nating kondisyon na tendinitis po. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng paglalakad, keyboard typing at matagal na pagkakatayo ay ilan lamang sa mga halimbawa ng daily repetitive activities na maaaring humantong sa tendinitis. Hindi kailangan kabigatan. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat or maaksidente para magka-tendinitis. Isa sa simple repetitive daily activities like pagtatype, paglalakad, pagtayo ng matagal. Kapag hindi ka nagbibigay ng rest periods in between, pwedeng maipon yung mga maliliit na injury sa tendon, yung mga micro tear, maliliit na punit. Hanggang sa kalaunan, pag naipon na ito, dadami na, magpaparamdam na siya, sasakit na. Ayon rin kay Dr. Charles Arandia, madalas na idinadaing ng kanilang pasyenteng may tendinitis ay ang pagsakit ng balikat, pulsuhan, mga daliri sa kamay o pananakit rin ng tuhod. It's more case-to-case basis, pero the most common tendinitis that we see on the clinics is the shoulder, yung rotator cuff tendinitis. No? Sa wrist, sa fingers, marami yan. Sa kneecap, no? Yung patellar tendinitis, Achilles tendinitis, tennis elbow. Yan yung mga more common tendinitis that we encounter in the clinic. Kaya't paalala ng espesyalista sa mga pasyenteng nakararanas ng tendinitis, ugaliin ang pagkakaroon ng basic warm-up o stretchings at kung nakakaramdam na ng pananakit, huwag baliwalain at ipatingin agad sa mga doktor. Simple preventive measures pa na pwedeng gawin ng pasyente is yung basic na to, yung warm-up, stretching, strengthening ng muscle na involved. Now, if you do not really know how, then you can just see a doctor or even a physical therapist. They can teach you how eh. Tapos, other than that, no, yun nga, kapag may pain kayo, do not work through the pain, no, listen to your body. It's a signal na baka may mali. Pahinga mo muna. At para sa iba pang impormasyon ukol sa tendinitis, inaanyayahan namin kayong manood ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.